Okay, simulan na natin. Alam nyo, sa mga malalagong bundok ng Leyte noong unang bahagi ng 1900s, may isang sobrang madilim at misteryosong kabanata ang kasaysayan natin na madalas hindi talaga napag-uusapan. Ito yung misteryo ni Papa Faustino at ang rebelyon ng mga Pulahan sa Leyte. Sa pagtalakay natin ngayon, hihimayin natin ang kwento ng isang leader na literal na gumamit ng matinding pananampalataya, as in bulag na pananampalataya, para hamunin ang isa sa pinakamalakas na puwersang militar sa buong mundo noong panahong yon. Tagtad! Tagtad! Imagine ninyo saglit ha, umaalingaw-ngawang sigaw na yan sa gitna ng masukal na gubat, palapit ng palapit sa mga nakaposisyong tropang Amerikano. Nakakakilabot, di ba? Ang linyang ito, na ang ibig sabihin ay tadtarin ng kalaban o chop to pieces, ay hindi galing sa mga regular na sundalong may dalang baril. Nanggaling ito sa mga taong sumusugod ng harapan, walang takot at may nakakatakot na paniniwala. So sino nga ba talaga itong mga sumisigaw ng nakakakilabot na battle cry na to? Sila ang tinatawag na mga Pulahan. Galing yung pangalan nila sa matingkad nilang pulang uniforme at syempre sa mga itak nilang may markang pula. Ang kulay na ito ay naging matinding simbolo ng dugo at sakripisyo para sa kanila. At heto ang nakakabaliw dyan. Sumusugod sila ng walang takot kahit umuulan ng bala kasi buong buo ang paniniwala nilang hindi sila tatablan. Para silang mga immortal sa sarili nilang isipan. Pero teka, saan ba nanggaling ang ganitong klaseng tapang? Para masagot yan, kailangan muna nating kilalanin ang tao sa likod nito. Sino nga ba si Papa Faustino? Paano ba napasang-ayon ng isang tao ang mga ordinaryong mamamayan na gumawa ng tila pagpapakamatay na pag-atake laban sa isang global superpower? Ang talagang nakakabilib na contrast sa bahaging ito ng kwento natin ay ito. Kapag iniisip natin ang mga sikat na military leaders, di ba ang naiisip natin ay yung mga tradisyonal na general? Yung mga nag-aral pa sa Europa at master ang mga formal na taktika? Pero ibahin niyo si Papa Faustino Ablen. Hindi siya general. Siya ay isang ordinaryong tao lang na nagproklama sa sarili niya bilang isang papa o pope. Nangyari ito pagkatapos ng digmaang Pilipino-Amerikano, yung panahong sobrang daming nawalan ng pag-asa. Kaya sa halip na formal na estratehiya, pinunuan niya ang desperada na yun gamit ang mistisismo at bulag na pananampalataya. Ginamit niya ang relihiyon bilang pinakamabisang sandata. At dyan na pumapasok ang tinatawag nating kapangyarihan ng anting-anting. Tingnan natin ang psychological na core ng kilusang ito at kung paano tinignan si Ablen ng mga tagasunod niya hindi lang bilang leader, kundi isang literal na sugo ng langit. Ito yung malinaw na nagpapakita kung gaano katindi ang naging preparasyon nila. May eksaktong ritual silang sinusunod. Step 1, isusulat ang orasyon o isang espesyal na dasal sa isang maliit na piraso ng papel. Step 2, ikakabit ito sa kanilang mga damit o mas matindi pa, isusubo mismo sa loob ng bibig bago ang labanan. At Step 3, susugod sa kalaban dala ang absolutong pananampalataya. Isipin nyo, itong ritual na ito ay naging isang napakalakas na psychological weapon. Nagbigay ito ng totoong katapangan sa pisikal na mundo na bumago sa mismong takbo ng laban. Ito ang paulit-ulit na bumaon sa isip ng mga Pulahan. Sabi nila, ang mga bala ng Springfield rifle ay magiging parang tubig lamang. Wow! Imagine niyo yung bigat ng ganyang klaseng paniniwala. Kapag sumigaw sila ng tadtad, pakiramdam talaga nila, invincible sila. Walang-wala silang kinakatakutan. At dahil nga dito sa bulag na pananampalatayang ito, kahit yung mga pinakabihasa at armadong sundalong Amerikano ay nakaramdam ng matinding takot sa walang atubiling pagsugod nila. Ngayon, paano ba nag-translate itong mga mistikal na paniniwala na to sa aktual na bakbakan? Dito na tayo sa makasaysayang realidad ng digmaan sa Leyte. Para mas malinaw, i-anchor natin sa mga petsang ito. Sumiklab ang napakabrutal na labanan noong 1902. At maniwala kayo, naging literal na impyerno ang Leyte para sa mga puwersa ng Amerika at Philippine Constabulary. Sa kalagitnaan ng conflict na to, nangyari ang sikat na La Paz Incident. Dito, muntik nang ma-wipe out ang isang buong detachment ng constabulary nang dahil lang sa itak ng mga Pulahan. Walang habas ang hidwaang ito, inabot ng 5 taon, hanggang sa tuluyang mahuli si Faustino Ablen noong 1907. 5 mahahabang taon ng napakatinding guerrilla warfare. Bakit tumagal ng ganon? Kasi napakalayo ng taktika nila sa nakasanayang digmaan.
Pangunahin dyan ang mga pananambang sa gubat, mga nakakagulat na pag-atake sa kalagitnaan ng gabi, at yung napaka-brutal na dikit-dikit ang labanan gamit lang ang itak. Pero alam nyo kung ano ang pinakamatalino dito. Sinasamantala ni Ablen yung mismong takot na dulot ng kanilang mistisismo. Ginamit nila ang masukal at pamilyar na kabundukan ng Leyte bilang kakampi para lalong sindakin ang mga kalaban nila. Galing di ba? Okay, pasukin na natin ang huling kabanatang ito, ang pagbagsak ng alamat. Paano nga ba nagtatapos ang misteryong ito nang makatapat nito ang modernong teknolohiya at superior na kaalaman? Dito na nag-uumpuga ng dalawang magkaibang mundo. Sa isang banda, nandyan ang kilos-sampulahan na umaasa ng husto sa kanilang itinuturing na sugo at sa pinaniniwalaan nilang kapangyarihan ng mga anting-anting. Sa kabilang banda naman, nandyan ang puwersa ng mga Amerikano na gumamit ng superior na teknolohiya at makakuha ng krusyal na impormasyon mula sa mga lokal na espiya. Dahil dito sa modern intel na to, natunton at tuluyang nahuli si Ablen noong 1907. At nang makulong ang kanilang sugo, doon na rin unti-unting naglaho ang psikolohikal na kapangyarihan ng mga anting-anting sa isipan ng kanyang mga tagasunod. Kaya ang tanong na yon, paano nating aalalahanin si Papa Faustino? Medyo komplikado ang legasiya niya. Para sa mga Amerikano at sa formal na pamahalaan, isa lang siyang ordinaryong bandido. Pero para sa maraming lokal na mamamayan noon, siya ay isang pinuno na tumayo at lumaban para sa sarili niyang interpretasyon ng kalayaan. Ang pangalan niya ay naging isang bulong na hindi nawala sa mga kabundukan ng Leyte, isang makapangyarihang simbolo ng pag-aalsa na palaging hinaluan ng milagro, pananampalataya at dugo. Bago tayo maghiwalay, iiwan ko sa inyo ang malalim at nakakapukaw-isip na katanungang ito. Kakaibang kapangyarihan ba talaga o psikolohiya sa digmaan? Itong kwento bang ito ay nagpapatunay na may mga taong pinagkalooban ng supernatural na kakayahan o pinapakita lang nito kung gaano katindi ang nagagawa ng isip natin sa gitna ng desperasyon? Ano nga ba ang tunay na sandata ng rebelyong pulahan? Kayo na ang humusga. Maraming salamat sa pagsama sa pagtalakay natin ngayon at patuloy nating tuklasin ang mga nakatagong kwento ng ating kasaysayan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.